Hello, isa pong napakaganda at napakalamig na umaga ngayong araw na ito, mga kapatid na tagapakinig. Ang suot ko po ay may t-shirt, may polo shirt, tsaka may chaleco pa. Tsaka pagpasisihan niyo ako, talagang hindi ko humalis yung aking bonnet. Napakalamig ko, parang yung bumbunong ko pinapasokan ng yelo, ng lamig. So, hayaan mo na ho muna ako makapagsalita na nakabonet. Bagamat nirerespeto po natin ang salita ng Diyos, humihingi po ako ng pasensya sa Panginoon at saka sa mga tagapakinig bilang pagkalang po sa salita ng Diyos. Meron po tayong napakagandang topic ngayong umagang ito, kaya iniimbitahan ko po ang lahat ng mga taong may sakit at saka yung kahit po yung mga walang sakit, para maunawaan po natin kung ano ang posisyon natin bilang members ng Body of Christ. Ito, makikita nyo naman makikita nyo naman dito sa tayo ay Body of Christ, tapos Body of Christ, mortal state in illness and sickness. Kung ano yung ating posisyon doon sa kahinaan at sa karamdaman. At Body of Christ, many members but one body. Isa po tayong katawan. Tayo po ay katawan ni Kristo. Bibigyan ko kayo ng example. Early last month, umuwi po ako sa probinsya doon sa amin sa Quezon, sa Candelaria, Quezon. Dinalaw ko po yung mga pamangkin ko doon. Nag-stay ako kina Maki doon sa pamangkin kong panganay na lalaki, anak ng aking panganay na kapatid. Ngayon, pag-stay ko doon, kasi akala ko 3 araw lang ako, 3 t-shirt lang yung dala ko, kasi meron din akong inasikaso. Ang nangyari po, dahil dito malamig, tapos bumaba ako, napakainit, nagkameron ho ako ng sipon, sumakit yung ulo ko at nauwi sa lagnat. Kaya ako'y nagpapasalamat dito sa pamilya ng aking pamangkin, lalo na kay Maki, ganun din kay Nora, yung asawa niya, yung butihin may bahay niya, na may birthday kahapon. Di na nga ako nakapunta kasi meron na naman akong sipon ng isang araw. Natatakot ako, baka meron na naman ako ng sakit. Medyo may edad na po tayo Ganun din, nagpapasalamat din ako doon sa panganay niyang anak, kay Makmak, tsaka doon sa kay Makoy, lalo na kay, hindi ko alam yung pangalan, si Iris yata. Iris, yung babae, napakabait ng anak ni Maki, yung apo kong babae, dahil binilang pa ako ng gamot. Sinura naman, panay ang hipo sa noo ko. Kung mataas ang lagnat ko, nag-aalala siya. Dami kong nahiram na dahil kay Maki. I'm very sorry, Maki. Pero salamat at ako'y nagpapasalamat din sa Diyos. Hili po kayo bilang pagrespeto at pag-alala at pagtulong na sa akin. At doon sa akin mga ibang pamangkin na nalala doon na naroon. Kaya ako nagpapasalamat sa lahat ng aking pamangkin na nasa Candelaria. So, gano'n po ang posisyon natin. Tayo po ay nagkakasakit. Wala po tayong kapangyarihan na ihipoy natin yung ating sarili tapos tayo gagaling agad. Wala pong gano'n. Wala pong magic. Hindi po pwede yung kailangan bumili tayo ng gamot at magpa-doktor para gumaling yung ating karamdaman. Maiintindihan nyo ngayon dito sa ating pag-uusapan. Dahil ito pong topic na ito yun nga, sa may mga karamdaman at sa wala ating karamdaman. Body of Christ, mortal state in illness and disease. Ang ating buong verse ay Genesis 2:16-17. Tayo kumuha doon sa Old Testament. Bagamat tayo ay nasa grace, nasa dispensation of grace of God, pero diyan tayo kumuha dahil meron po yung kahulugan dito sa ating dispensation of grace. Yan po yung reference ng ating topic ngayon. So,
Sige po, basahin natin. Ano po yung verse? Sa Genesis 2:16-17, ang sabi po dito, yan o. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Ang ganda ng buhay ng ating mga unang magulang noon, ano po? Sila'y walang kamatayan, pero meron silang, binigyan sila ng commandment ng God na huwag niyong kakainin ito, itong punong ito, dahil ito ipinupwera ko na sa inyo na huwag niyo itong kagalawin, ihipuin man lang. Kahit na hipuin lang, ay siguradong mamamatay kayo. Yan ang kabiling-bilinan ng Diyos. So, pagpatuloy natin tayo muna manalangin, at nabasa na natin yung ating gospel, Woman Diyos. Marami po salamat, Panginoon. Bilang pastor po ng Dispensation of Grace of God, Lord, nilalapit ko ang aking mga tagapakinig na sana po mabuksan ang kanilang puso at kaisipan para sa ganun po ay maunawaan nila kung ano ang posisyon ng isang membro ng Body of Christ. Doon po kung makakameron tayo ng karamdaman at kahinaan. Yun po ang ating yun po ang gusto ibigay ng Diyos ngayon at talakayin. Kaya ito po ay Lord, naway ipaunawa nyo sa mga tagapakinig po, Lord God, sa aking mga tagapakinig, at ito'y magsilbing aral sa kanila at kahugutan nila ng idea o halimbawa sa araw-araw nilang pamumuhay. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, at ipaunawa niyo po mabuti. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Mahina yung aking boses. Merong tayo pang sipon eh. Sorry po, ano po. Habang imiinom po ng tubig, magpapatuloy po tayo. Bago po tayo magsimula, papakita ko po sa inyo kung saan ako ngayon connected na simbahan. Ito po ang kung saan ako ay connected na simbahan. Ito po sa Grace Bible Church. Dito po yan sa corner Ambuclao Road and Rigodero Street, Pacdal, Baguio City. Diyan po tayo connected ngayon. Ano po? Wala na pong iba. Sige po, magpatuloy tayo. Yan. Pinutungan ng Diyos ang kanyang nilikha ng hiyas ng sangkatauhan upang ang tao ay mamuno at maghari dito. Pagkatapos ay sinabi niya dito na napakabuti ng kanyang nilikha. Dito po sa Genesis 1:31 na nagpapahiwatig na walang pagdurusa, sakit o kalungkutan sa perpektong paraiso ng Diyos. Sina Adan at Eva ay nasa mataas na posisyon hanggang sa hindi nila sinunod ang salita ng Diyos. Ang pagpili na ito ay nagresulta. Ito nga po yung sinasabi natin kanina, yung topic natin. Na kinain nila. Sinuway nila yung kabilin-bilinan ng Diyos. Kinain nila, kaya ano pong nangyayari? Ang pagpili na ito ay doon sa kanilang pagpili na pagsuway, ito po ang nagresulta sa tinatawag nating pagkahulog. Ito yung fall. The fall. Sa Genesis chapter 3, verse 2 to 13. Ang tao ay bumaba mula sa isang lugar ng katanyagan. Bumaba po. So sino ang tumaas? Bakit siya bumaba? Ang tumaas po ay yung tumukso sa kanya. Siya yung naging God of this world. Dati ang may hawak ng posisyon na yon ay yung si Adam.
siya po ang may hawak ng posisyon na yon. Pero noong sila'y sumuway, bumaksak sila. Yung kanilang ang tao ay bumaba mula sa isang lugar ng katanyagan, kasiyahan at kasaganaan patungo sa isang lugar ng takot, pagkabigo at pagkapagod na nagtatapos sa sakit at kamatayan. So napaka ano po, no? Sa napaka sakit po nang nangyari sa kanila, no po. Mula doon sa mataas nahulog sila. Parang na na overpower sila ni Satan dahil doon sa pagtukso ni Satan. Sa kabilang banda, ang mga resultang ito para sa mga taong nagmana ng kasalanan mula sa ating mga ninuno ay naghahanap ng kagalingan. Ito na nga ito ngayon yung realidad ngayon sa panahong ito. Naghahanap tayo ng kagalingan. Ano man ito, maging ito man ay science, agham, o spiritual. Mostly po doon sa spiritual, doon sa healing na spiritual, marami ang nagtitiwala sa lay hands prayer. Marami ang mga may sakit na, teka, magpatawag ako ng pari, tayo ay magpabindisyon para baka gagaling itong ating kamag-anak na may karamdaman, o kaya naman po isa pastor. At kahit na po sinong church leader na ang pag-aakala ng mga tao ay merong kakaibang kakayahan para makapagpagaling po. At ang iba naman sa kanila ay lumalapit po doon sa mga tinatawag nating mga albularyo, yung mga quack doktor. At kalaunan, yun nga, sa mga fake healer. Marami pong ganyan, lalo na ngayon sa taas ng subida sa doktor. Alam niyo yung consultation sa doktor, medyo mataas ang bayad. Ngayon, kung wala kang pera pambayad, napakahirap. Tapos pangalawa, napakataas ng bilihin ng gamot. So yung iba teka, maghanap na lang ako ng albularyo, dali natin sa albularyo. Dito malalaman natin kung ano yung mga bagay na yon. Kung ano yung mga bagay na yon na siyang ginagawa po ng tao. Pero tayong mga body of Christ, binibigyan tayo ng giya, ng way, para po masunod kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Meron tayong guide. Opo. Hindi tayo katulad ng iba na walang guide, basta kung ano maisip, banat ng banat na lamang. Yan, tingnan natin yung Yan. Yan yung may karamdaman pero alam natin yung ano ang gagawin natin kung tayo ay mayroong kahinaan at karamdaman. Yan. Ano ba itong healing? Yan healing. Ano ba yung healing? Sige, tingnan natin kung ano yung healing. Yan. Yung pong healing ay hindi po yan naiiwasan. Unavoidable po yan. Yan po, healing. Healing, restoring to a sound state, the act of curing. Yan po ang ibig sabihin ng healing. Ano po? Yan. Nakakatuwa pong pakinggan mula sa bibig ng mga religious people na parang sila ay mayroong special power o meron silang napakalakas na relasyon sa ating Panginoon. Kaya ang kanilang assumption doon sa kanilang sarili ay nag-a-assume sila na meron silang kakayanan
na makapagpagaling sa mga may sakit. Ang katunayan pa nga parang hindi sila ang tingin nila sa kanila sarili, parang hindi sila tinatablan ng karamdaman. At kapag nakakarinig sila ng mga may sakit, pinupuntahan nila at pinagpipray. Alam niyo po, wala pong problema. Yung ipag-pray yung may sakit, wala pong problema, wala po akong sinasabi doon na masama yun. Ano po? Ang problema po ay kung mauwi ito sa pride dahil doon sa kanyang ginagawa, sumisikat siya at si pastor na ganito, ang galing niya. Pinagpray niya yung anak ko pinagpray niya yung anak ko, gumaling agad. Parang mayroon siyang special power ngayon. Kakameron siya ng pride. At saka, tandaan nyo yan ha, pag-uusapan natin kung ano ibig sabihin nun, yung mga pangyayari yun. Ipapapatuloy po natin, basta makinig lang po kayo. Itanim po natin sa ating isipan na lahat ng tao ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Ikaw man ay may karamdaman o ikaw man ay yung pastor na sikat o ikaw ay pangkaraniwang pastor, tayo po ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Wala pong favoritism ang Diyos. Wala po, hindi po pastor ka man o may sakit ka man, pantay-pantay po tayo. At ang nakakatawa pa pong pangyayari dito, kapag ang isang pastor ay nanalangin sa may sakit at hindi gumaling, yung pastor na sikat, pinag-iisipan siya, ay mahina ang faith mo, pastor. Mahina pa ang faith mo, hindi ka pa nakakapagpagaling. Yun po ang isang hindi maganda. Ano po? Pero tayo ay pantay-pantay. Maaaring nagkataon lang na yung tao hindi gumaling sa prayer ng pastor na yon. At yun namang si pastor na sikat, pinag-pray niya, gumaling, nagkataon din po yun. Wala pong kapangyarihan ng bawat isa para makapagpagaling. Papaliwanag ko sa kanyo, patuloy lang po kayong makinig. Ano po? Ang panalangin ng Aba at sikat, yun tulad ng sinabi ko kanina, ay parehas lang sa pandinig ng Diyos. Alahanin po natin na dinidinig ng Diyos ang may pusong mababa, yung pong may humble heart. Ang karamdaman kahit nga, ito sasabihin ko sa inyo, ang karamdaman nga po kahit na doktor, tinatamaan din. Kung naalala nyo yung nakaraang COVID pandemic, dami namatay, mga doktor sa state po, mga sikat pa yan ha, mga nurses, mga doctors, o mga frontliners, o maraming mga namatay. Kaya wala pong sinasanto ang karamdaman. Kahit na ikaw ay doktor, ikaw ay tumitistis, ikaw ay nanggagamot, ikaw ay aid ng doktor, at kahit sino pang frontliner, kapag gusto kong puntahan ng karamdaman, hindi ka po makakaiwas, hindi ka makakailab. Kaya nga tayo mga nabubuhay ngayon, tayo ay mga COVID survivor noong nakaraang pandemic. Kaya lagi po tayong magpakababa sa harap ng ating Panginoon, ang ating Jehovah Rapha. Ano pang ibig sabihin ng Jehovah Rapha? Yung gumagamot noon, gumagamot ngayon, at gumagamot pa sa darating na panahon. Wala pong katapusan ang kanyang panggagamot. Yan po ang ibig sabihin ng Jehovah Rapha. Ito po. Yan o. Ang karamdaman po ay hindi natin maiiwasan. Kahit po anong gawin natin, kahit pa maglagay tayo ng kung ano-anong pang suporta sa katawan natin, wala po. Yun nga mga iba, nagtitake pa ng mga vitamins pero nakakameron pa rin ng karamdaman. Ako nagtitake ako ng vitamins pero pag minsan sinisipon pa ako, nauwi pa sa lagnat, nangihina ang katawan ko. So, wala, hindi po natin talaga may iwasan.
Bakit ako gumawa ng ganitong topic? Ito po bakit? Kasi nararamdaman ko na napakahirap po ng may sakit. Yung tulad nga po nung naramdaman ko nung ako nasa Candelaria. Ang hirap pala ng gano'n. No? Tapos wala ka pa sa sariling pamamahay. Nasa pamamahay ka ng iba. Tapos inagkameron ka ng karamdaman. Maganda na nga lang, inuulit ko. Ako nagpapasalamat dito sa aking mga pamangking ito na napakabait. Tsaka itong mga apo ko na ito. Talagang inasikaso nila ako mabuti. Hindi nila ako pinabayaan. Pagkain, gamot. Tinatanong nila ako kung anong gusto ko. Pero wala akong panlasa. Pero yung hirap ng may karamdaman. Hindi ako makakain. Halos siguro 2 araw ako hindi nakakain noon. Ang hirap. Tapos ang sakit pa. Sumasabay pa yung aking acid. Meron akong acidic po eh. Kaya takot na takot ako, baka ako lumala ako. Tapos sumubay pa yung bagyo noon. Lalo ako nagtagal. Siguro umabot ako sa kanila ng mahigit na 1 linggo. Nakakahiya doon sa pamangkin ko pero wala akong magawa. Ayun ang aking sinapit eh. Kaya mababait naman sila. Wala namang problema sa kanila yung kaya mo Nora, patuloy kong ipagpipray yung iyong birthday. Pagkatapos ng na ito, pagpipray kita. At bilang pastor, lalo pa nga po noong hindi pa ako nasa Grace Believer, hindi pa ako Grace Believer, alam niyo bang nararamdaman ko din ito? Na ang akala ko sa sarili ko, meron akong special power. Sa katunayan nga po, isinama ko pa yung misis ko sa isang ospital. Hindi pa ako nasisiyahan doon sa mga member namin, no? Kasi noon, member ako din ng isang malaking church, doon sa New Covenant Bible Fellowship Church, noong panahon na yun. Ang aming senior pastor noon, si Pastor Rick. Ngayon, for good na resign. Ngayon, may karamdaman din yung aming, senior pastor, at ako'y nagpapasalamat, naka-attend siya sa kasal. Nag-for good na siya sa state, pero naka-attend siya sa kasal ng aking anak, dahil iisang state lang doon tumitira yung anak ko, si Deborah. Kaya noong siya ikinasal, naroon at tuwan-tuwa siya kasi si Deborah noong maliit pa nung naririto siya. Naririto siya ng mga 1990s. Noon, umalis sila yata lampas na ng 2010. Medyo matagal din yung kanilang ministry dito sa Pilipinas, dito sa Baguio City. So nakita sila doon. So may pagpatuloy ko, hindi pa kami nasiyahan, hindi pa ako nasiyahan doon sa mga member lang namin nagkakasakit. Nagkameron pa ako ng hospital ministry. Humingi pa ako ng permit sa direktor. Kasi bawal ho nang basta papasok sa hospital sa mga general hospital, sa mga public hospitals. So kasama ko yung misis ko, meron akong permit. Doon yung makikita yung mga tao umiiyak pag pinagpipray. Basta't yung mga taong may karamdaman, tandaan nyo po ito, lalo na yung malubha ang karamdaman. Meron pa nga akong pinagpray na hindi na makapagsalita, pero nakakita kong nakikinig sa akin, tumutulo yung luha. Naghahanap sila ng kagalingan. Ang hinahanap nila kagalingan. Nawawala na yung salitang kaligtasan. Ako naman, hindi ko rin alam yung kaligtasan. Sapagkat ang gusto ko rin maganda ang aking intensyon na mapagaling din yung tao, yung may sakit. Yun nga ang ating iiwasin pag minsan nauuwi sa pride. Dahil doon sa ang akala mo'y kakayahan mo yung isa mong ability o isang, hindi ko alam kung masasabi nating skilled o talent o siguro ability lang. Ang pagkakaintindi mo gano'n, kaya mo ginagawa yun. Pero natatakluban yung salitang salvation. Wala dun Wala sa sirkulasyon yung salvation. So ano pong nangyari? Pero yung tagal ko, ako yung nagsimula pong naging pastor 2006. Pagkagaling ko noon ng Kuwait. Kasi dumating ako dito sa Pilipinas 2005. Pero matagal na itong aming church na ito at doon
doon din kami nakatira sa church na ito, doon sa New Covenant Bible Fellowship. Ang address nito noon is sa Greenwater. Sa Greenwater. Barangay Greenwater sa Baguio City. Doon po yung address noon. So, ganun po ang nangyari. Pero pagdating ng 2018, ito lagi ako nag-upload. Pagkagaling ko naman sa South Pacific, kasama ko rin yung misis ko, pagkarating ko dito, nabuksan yung kaisipan ko. Naniwala ako doon sa mid-acts, doon sa dispensation of grace of God. Naniwala ako doon at doon ko binuhos yung aking buong pusong pagtitiwala, paniniwala, pananampalataya hanggang ngayon po. Nagsimula po ito dumating po kami ni Mrs. ko ng 2016 naman. Noong una, galing ako ng Kuwait, dumating ako ng 2005, hindi ko kasama noon ng Mrs. ko, pero noong dumating na naman ako, galing naman ako ng South Pacific sa Samoa, 2016. At 2018, doon ako naging grace believer hanggang ngayon. So, nag-transition ako from denominational pastor to dispensation of the grace of God. Naging pastor din po ako ng dispensation of the grace of God. Na kung saan, ang pangunahin namin ditong goal ay kaligtasan. Magamit tayo ng Diyos na maging daan para sa mga tao para maligtas. Yan po ang pangunahing goal ng grace believer, yung salvation. So iniwanan ko na yung aking hospital ministry at tumutok ako sa kaligtasan ng mga tao. Nabago po ang aking pananaw. Iniwanan ko na yun, yung aking ang pagkakaintindi ko yung aking manggagamot. Tapos iniwanan ko na yun, kaya ako ngayon ang tinututukan ko ay kaligtasan ng bawat isa. Gamitin ako ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa. Hindi po ako magliligtas kundi ang Diyos. Ginamit din si Pablo yung kanyang kung saan niya inireveal itong mystery of Christ na ito, inireveal niya kay Pablo na nasagap naman natin. At tayo naman ang magpapatuloy para ikalat ito, para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. So yun po pagpatuloy po natin yung ating topic. Yan. What is the condition of the body of Christ in the presence of illness and sickness? First of all, how do we become the body of Christ? Siyempre, kailangan muna, paano tayo magiging body of Christ? Kasi pagka kayo po ay nasa dispensational, maaaring nadadaanan nyo itong body of Christ, maaari pong nababasa nyo yung mga sulat ni Pablo at nagagamit nyo din, naipipress nyo din, pero hindi nyo maunawaan ang tema ng mystery of Christ kung hindi po kayo magiging legitimate body of Christ. At kahit po tayo magpaliwanagan kung mayroong mang nakakarinig na pastor, hindi nyo po maunawaan itong sinasabing mystery of Christ at itong body of Christ at itong dispensation of grace of God kung hindi nyo po alam ayusin kung paano nyo gagamitin ang salita ng Diyos, ang inyong Biblia. Yun po ang tinutukoy ng verse na 2 Timothy 2:15. Pag hindi nyo alam yun, hindi nyo alam yung method na yun yung rightly dividing, kasi yung iba pag narinig nila yung rightly dividing, tumataas na yung kilay. Akala nila grupo o samahan o sekta ng relihiyon o religion. Hindi po, sistema po ito kung paano nyo mauunawaan, kung paano nyo gagamitin yung salita ng Diyos, yung Biblia.
Kasi lalabas po doon yung dispensational dispensationalism eh. La, may yung iba 5, yung iba 7 dispensation yan. Kay Adam and Eve, tapos kay Noah, kay Abraham, yung promise, kay Moses yung law, tapos pagdating sa law, doon na yung grace kung saan tayo ngayon nabubuhay. May mga panahon yan. Kaya hindi pa tayo panahon ng Israel ngayon. Sapagkat pagkatapos po nitong dispensation of grace, susunod na po yung tribulation. Yun po ang aral na yun, para na sa Israel. Kawawa po dun yung mga maiiwan. Yung magdi-deny na siya ay naging body of Christ. Pag i-deny nila yung katuruan ng mystery of Christ, yung 13 books ni Paul, pag yan i-deny mo, oo nga, at binabasa mo, pero hindi mo naiintindihan dahil hindi mo alam kung paano mo nga gagamitin yung salita ng Diyos, hindi mo yun inaalam, ay parang meron kang denial doon, dinideny mo, may iwang ka sa rapture. At pagkatapos naman ng rapture, muling itutuo ng Panginoon ang kanyang tingin sa Israel. Maghihirap po ang bansang Israel, tsaka yung makukonvert na mga Israel. Marami po diyang mga ibang wika at ibang nasyon na mapapasamang maliligtas, pero katakot-takot pong pagdurusa at paghihirap ang inyong tatamasan. Samantalang dito, kung iintindihin nyo lamang itong body of Christ, wala na kayong kahirap-hirap. Yes, naghihirap tayo ngayon. Kasi tayo talagang lumalapit na doon sa huling panahon eh. May kahirapan talaga ngayon, pero hindi ito katulad ng paghihirap na inyong mararanasan pagdating ng tribulation. Kung maiiwan kayo, hindi kayo makakasama sa rapture. Kasi paano natin masasabi, yung iba kasi marami nagkiklaim ay, body of Christ naman ako itong si pastor na ito, ba't ganito itong magsalita? Parang gusto niya siya lang ang maligtas. Yes po. Pwede nyo sabihin yan, pero doon po tayo magkakatalo doon sa statement of faith. Iba po ang statement of faith ng denominational at statement of faith ng body of Christ. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Yung baptism. Anong baptism nyo? Kayo pumupunta sa tubig. Nagpapabinyag kayo. Samantalang kami, we are baptized by one Spirit into the body of Christ. Sa isang katawan ng Diyos. Espiritu lang po, hindi po tubig. Doon pa lang nagkakatalo na tayo. At marami pang iba. Kaya iba yung statement of faith nyo. Kaya itong mga, kasi sa dami na po ng aking na-experience, dito lang talaga ako tumigil. At itong naintindihan ko na ito ay talagang may katotohanan. Sapagkat ito po yung mangyayari. Ako po yung naging taal na Katoliko. Baka tataluhin ko pa kayo sa pagro-rosary. Pumupunta pa ako sa Baclaran noon. Nung ako'y nasa Manila. Ako'y nasa Quezon City, pumupunta ako ng Baclaran. Umaatin ako ng Nobena. Nung ako'y dumating sa Baguio, pumupunta pa ako sa Manawag. Alam ko mag-Station of the Cross. Wala akong absent pagka Sunday Masses. First Friday. Nobena sa First Friday. Pagbisa may nobena din ng First Saturday. Maatin po ako niyan. Nangingilin ako kung panahon ng Kwaresma. Alam ko lahat yan. Hindi ako kumakain ng karne. Puro isda. Pero bakit ako naririto ngayon? Sapagkat natuklasan ko. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos, isa akong mapalad na naging member ng body of Christ. Naintindihan ko kung paano ko maliligtas. Yung ibang denomination. Meron nga akong kinausap pastor pa yun, nagtuturo sa amin. Kasi hindi pa ako noon pastor at hindi pa rin ako hindi pa ako grace believer. Tinanong ko siya. Kasi nagtanong siya, sige, any question?
O di ako tumindig. Sabi ko, Pastor, anong inyong palagay sa inyong sarili? Kayo iligtas? Kasi gusto kong maintindihan yung sagot niya para magkakameron ako ng idea kung ganun din ang aking posisyon. Alam niyo ba kung anong sagot sa akin? Hindi ko na lang sasabihin kung sino ng pastor ito. Hindi ko nga alam kung ligtas ako. O pero mo yan? Nagkameron ako ng question mark sa aking puso, sa aking isipan. Dahil ang iniisip ko, paligtas ako. Kaya, yung following day, hindi na ako umaten ng aming seminar. Ilan yun eh, ilang araw yung seminar. Sabi ko, parang nakakagulo yung pastor na yun. Hindi niya alam kung siya ligtas. Hindi ito maiintindihan nyo kung paano kayo maliligtas. At maaari ding marami pang pastor ang ganoon. O kaya may ilan din pastor na hindi nila alam kung paano sila maliligtas. Yung iba alam na sila liligtas pero hindi naman alam kung paano sila maliligtas. Yun po eh. Sige, atin mo nang tingnan kung paano tayo magiging member ng Body of Christ. Kasi naipaliwanag ko na sa inyo yun. Sana magising kayo mga kapatid. Hindi ko kayo hinihimok sa isang bagong relihiyon. Hindi po ito relihiyon. Ito po mas una pa sa lahat na relihiyon kung ang pag-uusapan ay Kristyanismo. Kaya lang napakagaling lang po ni Satan. Dinadivert po niya. Basta't may pagkakataon po si Satan. Alam niyo bang ang daming taong humahanap ng kaligtasan? Mababait sila. Nagpapakabait sila. Sila ay nagpipigil na gumawa ng kasalanan. Pero hindi nila alam kung sila iligtas. Ako meron akong isang verse na natutunan nung nagkameron kami ng Bible study dito sa Grace Bible Church. Ito, basahin ko sa inyo. Itong verse na ito. Pasensya na po kayo kung medyo natagal. Kasi pag nakakaalaala po, ito wala dito sa topic natin pero pag nakakaalaala po ako ng napakahalagang bagay na pwede kong isingit, talagang pinupuntahan ko po eh. Hindi ko na atamaan naman na. Yan ito tingnan nyo ha Ito yung verse na tumanib sa isipan ko. 1 Corinthians 2:14 sabi dito, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Nor can we know them because they are spiritually discerned. Ating yun sa King James Version. But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Sa Tagalog. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. So, Espiritu lang po ang nakakaunawa sa isang tao na kung siya ay mapapapunta doon sa lugar na kung saan siya ay maliligtas. Kung anong samahan, kung anong doon sa inilulugar ng Diyos, sapagkat nakikita niya ang puso ng bawat isa Ito pa yung kasunod ang ganda pa Ngunit naunawa ng taong spiritual, ito yung mga spiritual Hindi naman sa pagmamalaki, yung katulad ko, ang lahat ng mga bagay, nauunawaan ko lahat ng mga bagay, subalit hindi siya nauunawaan ng sino man. Hindi ako nauunawaan ng sino man Oo. Ang daming naghahangad na sila maligtas. Pero tinatanggihan nila ito. Hindi sila spiritually discerned. O bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sabihin nyo sa akin, kung yung mga member ni Kibuloy hindi panatiko, KOGC ng Kingdom of Jesus Christ, kung hindi ito mga panatiko, masyado silang fanatics. Mas tatalunin pa nga yung
panatiko ng mga nasa body of Christ. Sobra silang sumusunod sila. Na akala nila kung ano yung sasabihin ni Kibulo, yun na yung talagang galing sa Diyos. Kahit na ito'y mauwi sa isang uh, krimen. Biro mo yung isang babae na nag-testimony, ang ginawa niya, ang hinanap niya, yung mga mayayaman, yung may mga ari-arian. Nasasabihin niya na malapit na magtapos ang mundo. Lilitaw na si Kristo. Kaya, ibigay nyo na lang yung mga ari-arian. Yan ang sabi ng aming boss. Binigay ng mga ari-arian. Anong ginawa niya? Siya nagpunta ng state kasi hindi nangyari. Year 2000 daw lilitaw ng Kristo hindi nangyari. Nagpunta siya sa state kasi nahihiya siya doon sa mga tao. Sa sobrang paniniwala niya. Kaya yung ang dami naghahanap ng kaligtasan, yun ang isa kong example. Hindi na ako magbabanggit pa ng ibang mga mga denomination. Lahat naghahanap pero hindi nila alam kung paano sila maliligtas. Yan po ang suma total ng aking ibig sabihin. Sapagkat hindi nila nauunawan at hindi nila natututunan. Mapalad ang mga naririto po sa body of Christ. Alam nila yung mystery of Christ. So, simple lang po, para ikaw maging member ng body of Christ at para ikaw maging at maligtas, po? Yan, Una sa lahat, paano ba tayo magiging body of Christ? Upang maligtas ka agad, ito napakasimple. At maging membro ng katawan ni Kristo, magtiwala sa Diyos, anak. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesukristo. At pagkatapos, nang walang anuman, maniwala lamang na si Kristo ay namatay para sa iyo at sa ating kasalanan at siya'y inilibing at siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Narito po yung mga verses, Romans 1:16, Ephesians 1:13, Ephesians 2:8-9. At tumugon sa mga ebanghelyo at sulat ni Pablo mula sa mga aklat ng Romans hanggang Philemon na siyang kapahayagan ng mga utos. 1 Corinthians 14:37. May mga supporting verse tayo dito. Basahin nyo na lang itong mga verse na ito. Nang muling nabuhay na Panginoong Hesukristo sa atin, ang katawan ni Kristo, hindi siya tatanggapin. Ito, marami. Nung una ako nagpapatanggap yung mga unang approach ko doon sa mga ini-evangelize ko. Kasi ako naging member din po ng evangelism sa aming church noon Isa pong active na evangelist din po ako noon sa aming church. Pinapatanggap ko sila. Pagkatapos na matamanggap, sabi ko, yumuko kayo, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan, pagpipray ko kayo at tanggapin nyo si Kristo bilang inyong tagapagligtas at inyong Diyos. Pero hindi pala po yun ang talagang dapat. Bago mo maunawaan at matanggap mo, kailangan mo munang maniwala. Maniwala na si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan. At siya'y inilibing at siya'y muling nabuhay. Napaka-importante po ng tatlong words na yun, He was dead. Death, burial, and resurrection. Yung pong tatlong yun, napakabisa po ng mga salita ngayon. At kapag naibigay ko na sa inyong verse, na siyang kapahayagan at mga utos ito commandments of the Lord dito Itong lahat ng sulat ni Pablo, simula doon sa una, sa Romans hanggang Philemon, 13 books, utos po yan ng ating Panginoon. Commandments of God. Hindi lamang kayo ang mayroong 10 utos ng Diyos. Kami, buong kasulatan ay commandments of the Lord. Basahin niyo yung 1 Corinthians 14:37 na muling nabuhay na Panginoong Hesukristo sa atin, ang katawan ni Kristo tayo. Katawan ni Kristo, hindi siya tatanggapin, ngunit paniwala lamang na ang kanyang banal na ginawa sa krus ay para sa katubusan ng ating mga kasalanan at ng ating kaligtasan. Yan po. Yan. Yan, so, pangalawa, what is our position? Laying of hands to the sick,
people. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung karamdaman. So ano ang ating posisyon? Meron po tayong dalawang posisyon. Ano po? Yun nga, yung kung ipagpipray natin, sabi dito should we lay hands on the sick? Kailangan ba natin mag-lay hands sa mga may sakit? Should we lay hands on the sick? Oops, wala pala. Should we lay hands on the sick? Yan. Basahin niyo po yan. At papaliwanag ko, dapat ba nating ilay hands sa ating mga kamay sa may sakit? Ang susundin po natin ay kung ano ang sinasabi ng banal na aklat ng Bible. Hindi po tayo basta banat ng banat lang. Porque nararamdaman mo ikaw ay nakakapagpagaling at porque ba naman ikaw ay leader ng simbahan, pastor ka o pare, banat ka agad na ililihans mo yung may karamdaman. Hindi po masama yung mag-pray sinasabi ko sa inyo, pero intindihin niyo po itong paliwanag natin dito Sa pamamagitan ng sulat ni Pablo, ang revelasyon ng ating risen Lord Jesus Christ na nasa langit. At kung iisipin natin doon sa kanyang earthly ministry nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa lupa pa, hindi yung nasa langit Yan ang pagkakaiba, kaya dapat alam natin yung dispensationalism yung dispensation of grace of God, kasi may mga dispensation yan. Bago po dumating yung dispensation of grace of God, meron pong earthly ministry si Christ na yun po hindi para sa atin. Hindi natin yung pwedeng tanggapin, yung mga ganung mga bagay, dahil hindi naman tayo mga Israel. Israel ka ba? Para tanggapin mo na ikaw ay papagalingin ng ating Panginoong Jesucristo noong kapanahon na ng kanyang ministro dito sa lupa. Ngayon siya'y nasa langit na. At ikaw ba ay Israel na itinuturing mo yung sarili na para kang apostol? Parang apostol ka na pinili ng Diyos na nakakapagpagaling. Wala tayong kakayahan na makapagpagaling. Sapagkat sundan nyo na lang po ito para mas maganda. Kasi kung ipapaliwanag ko agad tapos ipapaliwanag ko rin sa bandang huli, malilito tayo. Alam natin na maraming pinagaling ang ating Panginoon Jesucristo doon sa huling taon. Doon sa huling 3 taon ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Meron po tayong verse yan, Matthew 8:17. Ito yung earthly ministry na kung saan ang hinahanap lamang niya ay ang mga nawawalang tupa. So, yung kanyang tungkulin ay directly lamang, ang kanyang recipient ay mga lost sheep of Israel. So, para sila'y maganyak, sila'y ma-attract na bumalik, gumagamit sila ng healing. Kahit na yung 12 apostoles, kapag sila'y naniniwala, bumabalik sila. Sila yung mga nawawalan tupa Sila'y titipunin, lost sheep of Israel. Kaya nagkameron ng born again Kaya ako ngayon pag sinabi niyong, ay ikaw ba'y born again? Hindi ako born again. Ako ay member ng body of Christ. I am a new creature ni God. Kasi ang born again ay address lang para sa Israel. Kasi ang unang born ay si Jacob, saka yung 12 niyang anak. Diyan nagsimula ang Israel. Jacob na naging Israel, diyan nagsimula ang Israel. Sila yung mga firstborn. So bakit tayo makikialam diyan? Wala naman tayong business diyan, hindi naman tayo Israel. So bakit ka magiging born again? So yung pong ibig ko sabihin, pero nung una, talagang pinakangatawanan ko okay born again dahil hindi ko pa alam Hindi ko pa alam. Kaya yung batas ang magdadala sa inyo kay Kristo. Kaya pag ikaw naman na kay Kristo, pakinggan mo mabuti kung ano yung sinasabi ng risen Lord Jesus Christ. Yung nasa langit. Hoy, dito ka na. At naintindihan mo na yung batas, lumipat ka naman dito sa grace of God. Dito sa dispensation of grace of God. Dahil hindi ka maliligtas din sa batas, maliligtas ka rin dito sa dispensation of grace of God. Ganyan ang Panginoon. Ang nagdadala sa atin sa Panginoong Hesus ay ang law, ang batas. Tandaan nyo yan. Merong verse niyan Kaya lang, hindi ko na nailagay dito, Ito yung kanyang earthly ministry. Ito na nga, yung binanggit ko kanina sa kanila na ang hinahanap diyan ay mga Israelo sa Matthew 10:6, Matthew 15:24. At ayaw niya
tayong papuntahan. Itong mga Gentiles na yung ating mga ninunong hintil nung araw, kahit na mga mistiso na, yung mga hintil na nakapag-asawa na ng Israel, mistiso na ha, Samaritans yun. Ayaw papuntahan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostoles. Makikita nyo yun sa Matthew 10:5. At ang masakit nito, ang tawag sa atin ay aso. Meron tayong verse niya, no? Matthew 7:6, Matthew 15:24-28. Yan, ano, basahin nyo yan, no? Yan, no? Yan. Yan, no? And they call, and the call of those time is dogs para sa atin. Mga panahon ngayon, tawag sa atin ay aso. Napakasakit po yun. At ng panahon yun, tayong mga hintil ay pinagkaitan ng kaligtasan. Wala pa tayong kaligtasan noon. Ngayon, baka maguguluhan kayo, bakit kaya tayo walang kaligtasan? Nung kawawa naman yung mga ninuno natin, mga hintil, no? Yung mga ninuno natin Pilipino, yung mga ninuno ng mga Hapon, mga ninuno ng mga Inchik, mga ninuno ng mga Amerikano. Kasi sila ay non-Jewish people, kaya sila ay mga hintil, kung tawagin. Yung mga ninuno natin noong mga unang panahon, walang kaligtasan. Meron akong verse niyan. Ephesians 2:12. Salamat sa misteryo ni Kristo. Ito na nga. Yung misteryo ni Kristo, mystery of Christ, ito yung Romans 2, Pilimon. Ang revelasyon ng ating risen Lord Jesus Christ kay Pablo. Ito yung kanyang sinabi kay Pablo. Itong 13 books na ito. Kaya si Pablo, hindi kabilang sa 12 apostoles. Siya yung nag-iisang apostoles na mga hintil. Meron pong mga verse na yan. Hindi ko na lang inilagay dito. Ano po? At kung titingnan natin, ang ministeryo ng ating Apostol Pablo sa Transitional Book of Acts, siya ay nakakapagpagaling din. Nung unang niya sa ministeryo, kahit po si Pablo ay nakakapagpagaling din. O, tingnan nyo yung Acts 14:8-9 at saka yung Acts 28:7. O, nakakapagpagaling po siya dyan. At nagkameron po siya na experience na bumuhay din ng patay. Dito po sa Acts. Yan o, raise the dead. And he also raised the dead. Acts 20, verse 9-12. Oh, yan. Pero ito, but. Oh, but. Merong but. Kaya inyo tatandaan yung but na yan. Pero pagkatapos na ng Book of Acts doon sa huli ng Books of Acts, kung mababasa nyo, inubo ako siya po ay he was no longer operating, hindi na po siya nakakapagpagaling. Lalong-lalo na po sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Na hindi na po siya nakakapagpagaling sa Acts 28:9. Kasi ang last chapter po ng Acts sa chapter 28, yun na po yung huli niyang pagpapagaling, yung 28:9. Tapos hindi na nag-operate. Pagkatapos po ng Book of Acts, ito doon sa Philippians 2:27, 1 Timothy 5:23 at saka 2 Timothy 4:20, hindi na po siya nakakapagpagaling. Hindi po masama ang ipag-pray ang may sakit, pero dapat po request lang. Wala po ako sinasabi na masama pong ipag-pray ang may sakit, lalo na kung taos po naman sa inyong puso. Pero kahilingan lang sa Panginoon. Huwag po tayong umasa sa kasagutan at magdepende po tayo lang sa kanyang kalooban. Kung anong kanyang purpose sa buhay ng ating pinag-pray, yun lang po ating hihiling sa kanya, Lord. Ating hihiling sa kanya na, Lord, sige na po, pagaling niyo naman po itong member namin na ito. O kaya pagaling niyo naman po itong kung sino sa inyong member ng inyong pamilya na may sakit. Hihilingin po natin. Hindi po tayo dapat mangibabaw na, ay, iniisip mo na may kapangyarihan ka sa prayer na ililihans mo ka doon. Parang nagmamalaki ka sa pangalan ni Jesus, umalis ka dyan, karamdaman. Hindi po ganyan.
hihilingin natin sa pangalan ni Jesus. Parang inuutusan natin ng Panginoon Kristo. Parang inuutusan natin, huy, parito ka, Panginoon Jesus. Alisin mo yung karamdaman nito. Parang gano'n yung iba po, gano'n eh. Parang inuutusan nila yung karamdaman na umalis sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Inuutusan nila pati ang Panginoon Jesus doon dahil tinatawag niya sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, umalis ka, karamdaman. Wala po tayong kapangyarihan gano'n po. Hindi po dapat gano'n ang mangyari sapagkat alam natin ang katotohanan. Tayo ay member ng Body of Christ. Yan ang posisyon natin. Isang posisyon natin. Ang pangalawa natin posisyon. Yan, ito. Should we pray for healing? Yung katulad na sinabi ko kanina, hindi po masama ang ipag-pray. Ang may karamdaman. Hindi po. Pero, huwag natin aasahan na si gagaling. Huwag natin aasahan na tayo mayroong special power na para bang konektado tayo sa Panginoon na kaya natin siya pagalingin. Hindi po ganun. Huwag po tayo mag-isip ng ganun. Ano po? Should we pray for healing? Yan. Sa ikalawang mga taga-Korinto po, sa chapter 12, 7-10, 3 beses po, ito na yung sinasabi ko sa inyo, na wala na yung kapangyarihan, wala na yung ability ng ating Apostol Pablo na makapagpagaling. Sapagkat nangyari po ito mismo sa kanyang sarili. 3 beses siyang nanalangin para sa physical na pagpapagaling. Mismong si Pablo ito Paul itself ito. At sa tuwing mananalangin siya, hindi siya pinapagaling ng Diyos. Kasi wala na nga wala na nga yung healing power Wala tayo sa programa ng pagpapagaling ng Israel kung saan kailangan ang mga tanda, himala at kababalaghan para kumbinsihin ang Israel. Yun nga para makumbins natin. Ito yung naroon sa Juan 4:48 at 1 Corinthians 1:22. Kaya ang James 5:15 ay hindi para sa atin na dapat sundin. Kasi may sinasabi sa James 5:15, basahin niyo na lang po para hindi tayo maba. Parang may power doon Parang may na nakakapagpagaling pero hindi po yung para sa atin, yun para sa Israel. At saka yun po ay noon pa, ngayon po iba na ang panahon. Iba na po ang ginagalawa natin dispensasyon. Kaya ang susundin natin ay yung dispensasyon kung saan ay gumagalaw ngayon. Aktibo ngayon. Ito yung dispensation of grace of God. So wala tayong business dito. Ito'y business lang nung panahon nung una para sa mga Israel. At hindi naman tayo Israel. Israel ka ba? Para i-achieve mo ito, para gawin mo ito, o para umasa ka dito. Hindi po. Hindi tayo aasa dito. Yan Ito yung sinasabi ko. Yan hindi para sa atin. Ito ay para sa Israel. Ito na yung sa James 5:15. Kung ito ay para sa atin, bakit hindi hinimok ni Pablo sina Timoteo at Trophimus na manalangin para sa kagalingan? Siya nga naman. Kasi nagkasakit din si Timothy. Wala din bisa yung kanilang panalangin pero nung una, inabutan pa ito ni Pablo yung panahon na nakakapagpagaling ang mga apostoles. At si Pablo noon ay sumama din sa 12 apostoles pero ibinukod siya ng Panginoong, ng Banal na Espiritu doon sa Acts 13:2. Inihiwalay siya Silang dalawa ni Barnabas. At doon, nabago na ang pangalan ni Paul dahil ang pangalan ni Paul dati, Saul. Nung siya ay na-convert, Saul pa ang pangalan niya sa Acts 9. Na-convert niya sa from Pharisee to Christianity. Naging Kristiyano siya. At kalaunan, siya yung kauna-unahang member ng Body of Christ. Si Pablo. Kasi siya yung ating nag-iisang apostol. So, yun po. Kasi si Timothy na kanyang mga alagad, hindi rin gumaling Pati yung pangalan ng isang, ang hirap naman basahin itong pangalan nitong isang ito Trophimus. Ano ba yung sa English? Timothy and Trophimus. Yan ba? Tama mong pronunciation yan? Trophimus. To pray for healing. Yan
Oh. Sa halip, hinimok ni Pablo si Timothy na uminom ng gamot. Oh, biro mo yan Oh. Uminom ng gamot para sa madalas niyang mga kahinaan. Ngunit hindi masamang magdasal. Ito yung sinasabi ko kanina. Hindi po masamang magdasal. Pero yun nga, hihilingin lang natin sa Panginoon. Ano po? Alam niyo ito kung bakit ito nabanggit dito, ano? Hinimok niya si Timothy na uminom ng gamot. Kasi alam niyo po, si Paul, kahit doon sa kulungan, lagi niyang nakakasama si Luke. Si Luke po yung physician sa mga apostol. Opo. Kaya nga natukoy ni Paul doon sa ginamit niyang halimbawa yung isang uri ng karamdaman conquer of that dot, hindi ko alam kung dot o dot, doon sa 2 Timothy. Basahin niyo po yung 2 Timothy chapter 2. Makikita niyo po doon yung conquer of dot, yung parang lumalaganap na karamdaman, yung nauubos yung iyong mga laman. Kasi hindi yan maintindihan ni Pablo kung wala nagpapaliwanag sa kanya na katulad ni Paul. Kasi si Paul, pag minsan siya din yung sumusulat. Doon sa Book of Acts, marami doon sulat ni Paul sulat ni Luke na tinitingnan niya yung mga galawan ni Pablo, inire-record niya, sinusulat niya. So, yun po, yan. Di naintindihan na natin yan. Yan. Ano bang oras na? Yan. Sana matapos natin na maaga. Yan Bakit ba nawala na ng bisa itong nawala ng bisa itong itong healing. Tsaka kasi ibig sabihin ng gifts, marami ang gifts na yan Kung babasahin natin itong 1 Corinthians 13:8-13. Marami yan. Merong prophesy, merong speaking in tongues, tsaka itong gift of healings. Yan ang isa. Yan ang mga ilan doon sa mga gifts na nawala na, nag-cease, nag-fade away. Kumbaga, kumupas na, lumipas na. Bakit kaya? Ano pong inyong idea kung bakit na lumipas na yon yung mga achievement na yon, yung mga ganong mga ginagawa ng mga apostol, bakit lumipas? Narito na rin nasagot sapagkat kumpleto na yung revelasyon ng ating Panginoong Jesucristo kay Pablo, na kumpleto hanggang doon sa 2 Timothy, last chapter ng 2 Timothy, kumpleto na. Oo. Titingnan ko kung makikita ko Sige. Bago ko po ibigay yung mga nito, yung paliwanag dito, buksan ko muna yung aking Bible Yan. Ay, mali pala. Teka, 1 Corinthians pala yun. Yan. Yan. Yan, ito Ito, sabi dito sa Tagalog, para tayo mabilis, 1 Corinthians 13, sabi dito, subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Ibig sabihin, yung katapusan pag dumating na. Ang ibig sabihin itong kanyang paliwanag sa 1 Corinthians 13, basahin natin yung kasunod na sulat. Doon sa 11, sabi niya, nang ako'y bata pa, nagkasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa niya nawawala na. Sapagkat nakukumpleto lang kanyang pag-iisip dahil doon sa revelasyon
ng ating Panginoong Jesucristo, yung risen Lord Jesus Christ doon sa langit. Kasi si Pablo po ay kinuha. Hindi natin po alam kung yung katawan niyang kasama ang katawan o espiritu lamang na dinala doon sa third heaven. At doon siya kinausap ng risen Lord Jesus Christ, ibinigay yung kanyang gagawin dito sa lupa. Isinulat niya para sa atin. Tapos pagdating sa 12, sabi sa 12, sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito'y makikita natin ang mukhaan. Ngayong bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung paano ako ay lubos na nakakilala. So, ibig niya sabihin, kumpleto na. Kaya dito nagsis na eh. Nawala na yung mga pang-attract sa tao eh. Yung pang-attract sa Israel. Nawala na kasi hindi na nakatutok ang Panginoong Jesucristo sa Israel, kundi sa mga member na ng body of Christ sa composed ng Hintil ng Jews at saka Gentiles. Body of Christ na kung saan ipinopokus na ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pagliligtas. At pagdating sa 28, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israel, sa atin na lang mga Hintil nakapokus yung ministeryo ng ating nag-iisang Apostol Pablo. Pagdating doon sa Acts 28. Medyo mahaba po ito pero pagtiyagaan nyo po, napakaganda po nito mga kapatid na po. Yan. Yan o, there was no healing in the final days of Paul ministry. Yan. O, yan. Kaya wala na po tayong healing power na pwedeng gawin ng tao ngayon. Wala na. Wala na, lipas na. Pati yung mga speaking in tongue. Kaya kayong mga nag-i-speaking in tongue, wag na po kayo mag-speaking in tongue. Nakikiusap po ako sa inyo. Naninikluhod po ako sa inyo. Sa ikaliligtas po ng inyong kaluluwa, wag na po kayo mag-speaking in tongue. Pero kung hindi nyo yan maiwanan, bahala kayo. Kung yan ang inyo pa rin gusto, sige, magpatuloy kayo. Pagharap na ninyo sa Panginoon, doon nyo lang maintindihan kung anong tama at mali. Kasi, biblical po ito eh. Hindi po tayo ma-out of context kasi nasa Bible po ito sinasabi ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Ang realidad po ay inalis na ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng healing power na pinagkaloob ng una sa mga apostol. Kaya mag-ingat po sa mga nagsasabing sila ay may mga faith na sila ay mga faith healer. Hindi na po galing sa Panginoon ang kapangyarihan nila. Yan ha, hindi na galing sa Panginoon ha. Bakit kakanyo? Maaari pong galing na sa kaaway ang kapangyarihan sapagkat ang kaaway ay nakakapagpagaling din. Tatandaan nyo po yan. Meron po tayo mga verse 2 Thessalonians 2:8-9 at saka Revelation 13:3. Inyo pong basahin yan, i-meditate nyo. Ang realidad po na dapat nating gawin ngayon ay mag-pray. Anong ipagpipray natin? Una, siyempre, ipagpipray natin na gumaling kung sino yung pinagpipray natin. Pangalawa, ipag-pray natin na yung ating pinagpipray, magkameron siya ng katalinuhan, wisdom. Yun po ang importante para maging guide sa kanya upang masumpungan yung magpapagaling sa kanya at kumonsulta sa mga doktor. Ipag-pray din natin yung doktor. Kaya nga wisdom para makatagpo siya ng tamang doktor. Para masumpungan niya yung tamang doktor na makakapagpagaling. At pati po yung tamang medicine na makakapagpagaling sa kanya. Pagpipray din po natin. Yun nga kanya sinabi kanina doon sa una kong pahayag na napakahirap lumapit sa doktor ngayon dahil may mga may mga bayad at mahal ang bayad. Kung ikaw isang taong naghihirap, talagang sa albularyo ka na lang lalapit. Pero mayroon naman programa po ang gobyerno, lalo-lalo na po dito sa Baguio City. Meron po kaming malaki ditong government hospital. Lalapit nga lang kayo sa malasakit, libre na po pati gamot, pati konsulta, lahat na. Kahit confinement, libre din. O kahit na operasyon, kahit na basta lalapit ka lang sa malasakit. Kaya nga lang, magtsatsaga kang pumila kasi ang haba ho ng pila. Ako po napila din pag minsan.
Lalo na kung gusto kong magkameron ng general check-up, lumalapit din po ako. Pero pag minsan po, meron po akong kumparin doktor, lumalapit din po ako sa kanya. Para hindi na ako pupunta sa BGH kung ako po ay may inaasikasong mahalagang bagay para hindi po ako maabala, lumalapit din po ako sa kanya. So, ganun po. Ganun po ang gagawin natin. Ipag-pray natin na may sakit. Yun nga, una, doon sa hilingin natin na Lord, pagalingin mo naman ito, pero hindi tayo aasa ng kagalingan. Pangalawa, pag-pray natin siya na meron siya ng wisdom para po masumpungan niya yung tamang doktor at tamang medicine na makakapagpagaling sa kanya. Tsaka siguro, pag-pray na rin natin yung provision kung paano niya matutustusan yung pagpunta sa doktor. Yun din siguro, isama na rin natin sa ating prayer. Kasi napakahalaga nga naman sa panahon ngayon, ang mamahal. Pag-pray po natin na mabago yung ating gobyerno. Kasi sobra namang mahal dito po mga gamot. Sige po, patuloy po tayo. Yan. Wag po tayo, do not be sad if healing is not achieved. Wag po tayong ganun. Ano po? Kasi, wag tayo malulungkot. May stress tayo niya. Lalong lalala yung sakit natin. O do not be sad if healing is not achieved or healed. Kung hindi magampanan po ng healing yung kanyang yan sige atin pong basahin. At kung hindi po tayo gumaling, huwag po tayong malungkot. Yan po ang realidad ng buhay ngayon. Kasi nalulungkot yung tao pag hindi gumagaling, lalo na kung walang pampadoktor. Tapos nagpunta ka na sa albularyo, hindi ka pa rin gumaling, lalong lumala. Yung iba lumalala Yung sabi ng iba, yung mga naiingkanto, yung gumagaling yun. Yung mga kung hindi naiingkanto, kung ang sakit, talagang sakit na. Hindi nadadanyuhan, sabi sa Tagalog. Nadadanyuhan. Kung talagang sakit na ng katawan, mahirap po yung mapagaling na ng albularyo. Huwag na ho kayong lalapit sa albularyo. Herbal medicine, pwede. Nakukuha yung herbal medicine. Pero pag hindi rin marunong yung pupuntahan nyo tungkol sa yung mga herbalist, yung kaunti lang kaalaman na parang nag-aalam-alaman lang, huwag na rin kayo lumapit. Pero may mga expert ding mga herbalist. Talagang totoo po yun. O yung mga herbalist na nagpapagaling din. Yun namang iba nag-iingat talaga yung talagang sila hindi kumakain ng kung ano-ano ng mga meron akong kumpare na hindi kumakain ng mga taba ng baboy kung ano-ano. Masyado naman yung pinaparusahan ng kanyang sarili. Napakasarap ng baboy. Pero nagkakasipon din. Nakikita ko rin pag minsan sisinghap-singhap lalo na kung malamig dito sa bagyong panahon. Sisinghap-singhap din. So, wala rin. Kahit pa anong pag-iingat mo, yung aking ina nga kung makapangal ng karneng baboy, ay talagang kainaman kung makapangal, sabi sa Batangas. Pero tumagal siya ng 97 years old. Kung anong pagkain ang ihayin mo dyan, kay maalat, kay hindi. Alam mo, ang buhay ng tao para sa aking pagkakaunawa at pagkakaintindi, ang buhay ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Pag gusto ka nang kuhanin, kahit bata ka pa, yung aking ang apo 3 days lang kinuha na Ang lungkot ko. Ang dami kong iyak doon. Yung unang apo ng aking anak na si Dian, talagang dami ng iyak ko doon. Nagtanong ako, kaya doon, nag-research ako kaya gumawa ako ng preaching about doon. Tribute ako doon sa aking apo na yon. Ang pangalan niya Jadon. Hanapin nyo dun sa account ko sa YouTube. Yung aking preaching na yun tungkol dun sa mga namamatay na mga bata. So, yan po. At kung hindi po gumaling, huwag po tayong malungkot mga kapatid. Yan po ang realidad ng buhay. Alahanan natin ang ating kaisa-isang apostol ng mga hintil na siya ay nagkasakit 3 beses siyang nanalangin at hindi naman siya pinagaling ng Panginoon. Ang kasagutan sa kanya ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Yun pala Ang kapangyarihan. Kaya kung ikaw ay may karamdaman, hindi ka gumagaling, magmalaki ka pa. Bakit?
Hawakan mo yung sinabi ng Panginoon. Ano sinabi ng Panginoon kay Pablo na dapat din natin gayahin? Oh, magmalaki tayo upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Dahil doon sa aking kahinaan, doon nananatili ang kapangyarihan ni Kristo. May verse po yan. Yan po yung ating i-discuss sa conclusion. So ano po, di alam na natin. Nagkakameron na tayong liwanag kung anong posisyon natin, tayo mga body of Christ, sa kahinaan at karamdaman. Ano po? Napakaganda nitong topic na ito para hindi tayo laging nag-iisip na kung ano, bakit, naglalaro sa ating isipan, nag-ano pa tayo, na ano ang ating isipan. Ano po? Yan. Yan o. Conclusion, my grace is sufficient for you. Yun ang sinabi niya eh. Ang aking kahinaan, ang aking kapangyarihan ay magiging sakdal sa iyong kahinaan. Ang aking biyaya, my grace is sufficient for you. Sufficiente ang biyaya ng Panginoon sa atin kahit tayo may karamdaman. Bakit kanyo? Papaliwanag natin sa conclusion. Ano? Pakinggan nyo ito mabuti itong ating conclusion. Yan. Yan. Do not be sad. Hindi pala yan. Sorry po. Yan. Conclusion. No? My grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. Yan o. My grace is sufficient. Oh. Meron tayong verse na 2 Corinthians 12:19 yan o. Yeah. Sige, ipaliwanag ko ha. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking lakas ay nagiging sakdal sa kahinaan mo. Sakdal ang aking ang aking lakas sa iyong kahinaan. Oh. Mabuti man tayo o may sakit, tayo man ay healthy o tayo man ay may sakit, katulad man tayo ni Epaphroditus, ito yung binanggit ko kanina na mahirap banggitin ang pangalan, Epaphroditus, at maging katulad man tayo ni Timoteo na noon ay may karamdaman din. Anong inutos ni Pablo? Kasi wala na nga yung gift of healing nila mga apostol. Mag-pray kayo para gumaling. Kumonsulta kayo sa mga doktor. Inumin nyo inyong mga gamot. May kasama akong doktor dito, si Luke. Kumonsulta kayo kay Luke. Kasi si Luke laging kasama ni Paul eh. Siya yung physician sa mga apostles. Si Paul. Kumonsulta kayo kay Paul. Kay Luke. Yan. Lagi nating maaangkin ang pangakong ito mula sa Panginoon na ang kanyang biyaya at lakas ay sapat para sa atin. Hindi niya tayo pinahihintulutang magdusa ng isang bagay na hindi niya tayo binibigyan ng lakas upang mabuhay. Siya nga naman, kung wala tayong inspirasyon na ganito, panghihina talaga tayo, may stress, may sakit ako, hindi ako bumagal eh. Pero pag ating pinanghawakan yung salita ng Diyos, ano yung salita niya? Sige, balikan natin. Ako napakahina po sa memory Sa memorizing, napakahina ko po. Sapagkat ang aking lakas ay nagiging sakdal sa iyong kahinaan. Lagi po nating itatanim yun. May sakit man tayo, o tayo man ay gumuho ang pangarap, o tayo man ay nabigo, lagi natin sasabihin sa ating sarili, ang biyaya ng Panginoon ay sakdal sa aking kahinaan. My grace is sufficient for you. Sa kabutihang palad, balang araw, pagagalingin ng Diyos ang bawat membro. Ito po ang pinakamaganda rito mga kapatid. Itong parting ito, basahin nyo ito mabuti ha. Naku, sorry, hindi ko pala na i-plus. Yan itong parte pong ito yung pinakamaganda dito sa conclusion ko. Basahin nyo po itong mabuti. Talagang kayo masisiyahan.
may inspired kayo. Sige, aking babasahin na. Sa kabutihang palad, balang araw, pagagalingin ng Diyos ang bawat membro ng body of Christ, katawan ni Kristo. At iyon ay sa rapture. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Hindi alam ng ibang denomination yung rapture. Nababasa nila yung rapture pero hindi nila alam kung paano sila mararapture at kung paano mangyayari yung rapture. Wala silang idea dyan. Kasi yung iba sabi nila, mid dispensation. Yung isa naman, tatlo yan eh. Tatlo. Pre at saka ano yung isa, post. Post. Tayo pre-tribulational period tayo. Kasi yung post sa katapusan eh ng dispensation ng tribulation. Yung iba naman mid sa kalagitnaan daw mangyayari pero hindi yung iba kaya nakakaawa po eh yung mga iba. Kasi hindi sila hindi nila alam kung paano aayusin yung kanilang pagbabasa, aayusin yung kanilang pag-aaral at aayusin ang paggamit sa salita ng Diyos. At aayusin din ang salita ng Diyos para ilagay sa puso nila. Hindi po ganun ang nangyayari. Basta pag nakita nila, basa sila ng basa, gamit, kung gusto nilang gamitin, nagpipreach sila ng Old Testament nang wala namang conclusion na ito ay umuugnay sa body of Christ. Ako, ginamit ko yung Genesis pero inugnay ko sa mangyayari sa bandang huli sa conclusion ko ay para sa body of Christ. Yung iba dire-diretso pati conclusion. Old Testament, wala po yun. Wala kayong mapuprobityo doon. Walang kahihinat na ng inyong salvation doon. Yes, mabibless kayo. Sasabihin, ay, nabless ako. Lalo na kung nagpapatawa yung pastor. Ay, bless na bless ako kay pastor. Talagang nasisihan ako, nawawala yung stress ko. Hindi nila alam, wala yung essence ng salvation doon. Hindi kayo maliligtas doon. Sige ba, natin ha. Sa kabutihang palad, balang araw, pagagalingin ng Diyos ang bawat membro ng simbahan. Ito na ngayong body of Christ. At iyon ay sa rapture. Kapag tinanggap natin ang maluwalhati na buhay na maguli na katawan na inanyuan tulad ng nabuhay na maguling katawan ni Jesucristo. Ang verse dito ay Romans 8:18 to 25 at 1 Corinthians 15:51 to 53 at 2 Corinthians 5:1 to 5 at Philippians 3:20 to 21. Ang dami pong supporting verse. Kaya hindi po kayo maliligaw dito sa mga sinasabi ko. Ang biyaya ng Diyos ay sapat na upang tulungan tayong magtiis at magdusa. At anuman ang ating kaharapin sa buhay, maaari tayong umunlad sa espiritual kahit ang mga physical na katawang ito ay nagkakasakit at kalaunan ay mamamatay. Hindi natin maiiwasan ang magkasakit at mamatay. Kalaunan ay magkakasakit at mamamatay. 2 Corinthians 4:16 to 5 hanggang chapter 5. Yan. Hindi ko po nailagay dito yung yung verse ng chapter 5. Sorry po, sa susunod ipare-remind ko sa inyo. Ito po yung pinakahuli concern this despite failure. Alahanin ito sa kabila ng kabiguan, kahinaan at karamdaman sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo. For me to live is Christ and to die is gain. At ang mamatay ay pakinabang. Philippians 1:21. Ang ating kapalaran ay nasa langit na hindi maihahambing sa anumang bagay. Ano yung pangakong verse? Na tayo ay talagang pupunta sa langit. Yan, basahin nyo yung Philippians 3:20. So, marami pong salamat. Salamat po mga kapatid at tayo po dumako na sa ating closing prayer. Lord, unang-una po sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito.
At nagpapasalamat po ako sa katalinuhan at sa paggamit niyo po sa akin bilang inyong servant na makapagpahayag ng ganitong napakahiwaga, napakainam at napakagandang pahayag, Panginoon. Ginamit mo ako at ako po yung nagpapasalamat. Kaya kahit po ako, palakasin niyo din po yung aking inner man, yung aking inner man, yung aking bagong pagkatao, palakasin niyo po. Sapagkat ingatan niyo po ako na mailayo sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng tukso at kasalanan, at palakasin niyo po yung aking inner man. At Lord, tinataas ko din po sa oras na ito. Alam ko pong kahapon nagdiwang yung pamangkin ko si Nora. Lord, pagkalooban niyo po siya ng mahabang buhay, ng kalakasan, at ingatan niyo po ang kanyang buhay. Ganon din po ang kanyang asawa na si Maki, ganon din ang kanyang mga anak, si Makmak, si Makoy, at ganon din si Erase, o po Lord God. Erase o Erase, hindi ko po Lord, yes. Lord, ito pong pamilyang ito ay patuloy niyo po silang samahan, o po Lord God. Pagkalooban niyo po sila ng katalinuhan kung anong kanilang gagawin. Lord, nakakalungkot, bumagsak ang kanilang negosyo, pero ikaw din ang magbabangon, Panginoon, sapagkat magbibigay ka sa kanila ng katalinuhan kung ano ang dapat nilang gawin. Ganoon din po, Panginoon, tinataas ko po rin yung iba kong mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan ko sa Facebook, lalo-lalo ng aking pamilya, si Esther na sa Australia, si Donna, si Jopet, at ang kanyang mga anak, si Faye, si Lee, at saka si JP na nasa Australia. Ingatan niyo po sila, Panginoon. At ingatan niyo rin po yung anak ko rito sa Pilipinas, si Dian, ganon din si DJ, at ang kanilang mga partner, si Tantan, ganon din po si Bray, o po Lord God, na ingatan niyo rin po sila, Panginoon. At ingatan niyo rin po, lalo-lalo ng aking bunso, ang bunso kong mahal, na ingatan niyo rin po siya na nasa Minnesota, kasama niyo po ang kanyang asawa na si Robert Marion Lagisma, o po Lord God. At ganon din po, tinataas ko rin po yung lahat ng mga in-laws niya doon na naroon, lalo-lalo na po si Efren, si Risa, mga anak ni Efren at Risa. Lord, tinataas ko rin sila sa inyo na ingatan niyo sila, pagkalooban niyo po sila ng katalinuhan, kalakasan. Yes, Lord God. At Lord, masumpungan nila ang katotohanan tulad ng mga ganitong bagay, o po Lord God. Kaya maraming pong salamat. At kung sino man po may karamdaman ngayon sa mga nakikinig, hinihiling ko sa inyo, Panginoon, hinihiling ko po sa inyo, nilalapit ko po sa inyo ang aking kapatid na si Matt, o po Lord God, ang taong hindi ko malilimutan, sapagkat siya yung nagdala sa akin kung paano ako magiging mabuting tao at magiging Kristiyano, o po Lord God. Lord, salamat din po. Salamat po sa mga taong ginamit mo para sa buhay ko. Pagalingin niyo po, bigyan niyo po ng complete healing si Matt, at saka strength, tsaka good health, o po Lord God. Thank you, Lord God. At inilalapit ko rin po ang sitwasyon pala, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Lord God, at saka ng bansang Israel. Sa bansang Pilipinas, Lord, ay talaga pong tumitindi po ang nangyayari sa West Philippine Sea, pero ikaw po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming kinikilalang Diyos, at wala na pong iba. Pagkalooban niyo po ng katalinuhan ng aming leader. Yes, Lord God. Pagkalooban mo po siya ng godly wisdom at godly decision and protection, o po Lord God. Good health and strength ang pagkaloob niyo po sa kanya. Ganon din po sa bansang Israel. Pagkalooban niyo po din ng godly wisdom, godly decision, good health at strength si Pangulong Netanyahu, o po Lord God. Humaharap din po sila sa matinding sitwasyon ngayon sa digmaan, o po Lord God. Dumadami na po ang kanilang kalaban, at marami na rin po ang tumutulong sa bansang Iran. Marami na rin po mga bansa ang nagpapadala ng mga kung ano-anong gamit. Lord, alam ko po na hindi pa ito yung tinatawag na Armageddon. Maaaring ito na yung simula, pero ipinangako mo na bago dumating ang Armageddon, ang tribulation, ay mauuna mo nang kuhanin mo ang mga katawan mo, kaming mga body of Christ, at i-rapture patungo sa langit, o po Lord God.
Tinataas ko po sa inyo kung sino man ang may karamdaman ngayon. Hindi ako manggagamot tulad ng sinabi ko kanina, kundi pinapakiusap ko po sa inyo, Panginoon, pagalingin niyo po sila. Ang kalooban mo mapapangyari, hindi ang kalooban ko. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Amen. Thank you po.